Hello po mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po may panibago po tayong pag-uusapan at may panibago po tayong vlog na kung saan si Sara Duterte, according po ito sa Bombo Radio po ito mga kababayan, Bombo Radio Philippines, Relentless Service to the Filipino. Ayan po ito po ay artikulo mula sa Bombo Radio Philippines na kung saan nakalagay dito, BP Sara dumalo sa photo o exhibit ng kaniyang ama sa dahig. So ayan po mga kababayan. Kung nakita nyo naman po dyan ay ayan po si Sara Duterte, si Vice President Sara ay nasa photo exhibit nga po ito ng kaniyang ama sa dahig. So maraming ang nagko-comment dito mga kababayan at maraming napareact no ng mga netizen. So ito po mga kababayan, i-check ko po at basahin po natin yung naturang artikulo ng Bumbu Radyo. Ito po. Nakalagay po dito, mga kababayan, binisita ni Vice President Sara Duterte ang isang photo exhibit na inaalay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Laan Van Riagan o Regan in Gorbatjub Street sa Dahig, Netherlands. Ang naturang pagbisita ay kasabay ng pagdiriwang ni BP Sara sa kanyang kaarawan ng Mayo 31 habang nakakulong ang dating Pangulo sa International Criminal Court or ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. So nakalagay pa dito, maaalalang si Duterte ay inaresto noong Marso 11 sa kasalukuyang naghihintay pa ng confirmation of charge hearing sa ICC sa Setyembre ng taong ito. Ayon sa isang poll or ayon sa isang survey, 62% ng mga Pilipino ay naniniwalang mahalagang harapin ni Duterte ang paglilitis sa ICC, habang 61% naman ang naniniwala na makatulong ito upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mga pagpatay sa kanyang war on drugs. So ito pa, dugtong mga kababayan. So, ayun nga, nandoon nga sila. Kahit si Ari Roque, nandoon yung dalawang judge na pinapadisqualified, si Digong, at saka, sino pa to, si Netanyahu, isa din itong huhulihin. Actually, mga kababayan, itong artikulo ng Bumbu Radyo na ito ay may mga iba't-iba't sari-saring komento po ito. So, basahin po natin mga kababayan kung ano nga ba ang komento ng mga nandito, mga kababayan, sa post ng Bumbu Radyo. Wait lang mga kababayan. Basahin natin yung komento no ng mga followers ng Bumbu Radyo. Ayan po Ayan, nakita nyo naman po. Siyempre pakinggan natin yung komento ng mga followers ng Bumbu Radyo patungkol dito sa pagbisita nga ni Sara Duterte sa dahig no sa photo exhibit ng kanyang ama. So kakahiya, may busy na tamad, pasyal-pasyal lang sa ibang bansa. So ayan po mga kababayan, sabi po yan ni Ricardo Almirol. Ayan. Sabi naman dito ni Hazel Angala Caliboso, siya lang yung BP na nakita kong sarap buhay, pasyal-pasyal lang, in short, walang ginawa para sa Pilipinas. Ayan po, sabi ni Hazel Angela, mga kababayan. Sunod naman, Salvador Tuburan Jr. Sana makulong na yan si Sara Duterte. Kasama sa kanyang ama sa Netherlands. Hindi na yan makauwi dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Dudsmack, ayan, ma-impeach na lang ito. Wala namang naitulong sa gobyerno. Sayang lang ang pasweldo sa taong ito tapos may balak pang tumakbong presidente. Sabi naman ni Nestor, sayang yung pera ng taong bayan. Ginastos lang sa walang katuturan. Daming inggit at better. Sabi naman ni Gino, tax ng bayan, ginastos niyan, pasyal-pasyal lang sabi ni RB Velez. Sabi naman ni Det Katubag, sayang lang pinapasahod. Ayan, 'di ba? So, actually, mga kababayan, para sa akin, hindi ko na babasahin itong lahat ng comment kasi napakarami po. Ito pa nga. Actually, mga kababayan, kadalasan po sa comment dito sa Bumbu Radio post ay puro po negative comment. So, nakalagay dito mga kababayan ay iba-iba. No? So para sa akin mga kababayan, itong naturang pagpasyal-pasyal ni Sara Di Umano no doon sa dahig mga kababayan at pag-attend sa photo exhibit ng kanyang ama na dating Pangulong Duterte ay mas binigyan niya ng priority kaysa sa sugpuin at tawag dito
bigyan ng solusyon kung paano maiwasan itong napakalaking baha. Oo, actually mga kababayan, ang laki po talaga ng baha po sa Davao. Actually, hindi pa lumabas itong habagat, ay ang baha po sa Davao ay grabe po. Napakalakas. Ultimo, ang tubig po ay sa palengke ay hanggang tuhod na po siya. Actually naman po mga kababayan, hindi naman po natin makaligtaan na kapag nagbaha po ay yan po ay pinakamalaking problema po para sa atin. Unang-una na yung mga transportasyon ay napakahirap po lalo pag magbaha. Sinong makakatakbo dyan na tricycle? Anong jeep makakatakbo dyan kung malalim ang tubig? At paano ka nga ba papasok sa trabaho mo kung ang tubig ay nasa tuhod? Oo. Paano ka mag-duty doon at magrepresenta kung ang tubig ay hanggang tuhod mo na sa loob ng bahay? Oo. And nakakatakot din po kasi nga ang mga kuryente, 'di ba, yung mga grounds ng kuryente ay lalo na pag ito'y nasa tubig, nako, delikado 'yan. So, mga kababayan, ito po, alam niyo sa totoo lang para sa akin ha, wag po kayo magalit sa akin, lalong-lalo na mga DDS na makasuporta kay Sara. Ito'y opinion ko lang po at reaction ko lang po na at totoo lang, si Sara Duterte po ang pinaka-worst na Vice President sa ating bansa sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng ilang dumaan na mga Vice Presidente sa ating bansa, si Sara Duterte po ang pinaka-worst. Wag po kayo magalit sa akin na which is totoo po yan. Si Sara Duterte po ang pinaka-worst na Vice President sa ating bansa. Bakit? Siya lang po yung Vice Presidente na kauna-unahan, no, na mai-impeach at siya ang kauna-unahang Vice Presidente na babae na matanggal sa posisyon, no? Sana hindi i-hokus-pokus, hindi walang bugos, walang budol or walang scam itong impeachment ni Sara, no? So, alam naman po natin na siya po ang kauna-unahang Vice President na walang kwenta. Huwag kayong magalit sa akin, which is totoo po ito, no? Biruin ninyo. Instead na unahin niya, solusyonan, maskin yung kanyang lugar, yung kanyang lalawigan, kahit hindi niya solusyonan yung buong Pilipinas, kahit hindi na siya mag-duty dyan as a Vice President. Pero susolusyonan niya din po sana yung kanyang lugar na kung saan ang Davao City na ang lalim po at lubog po ito sa baha. Oo. Wala. Kung naalala nyo noon, nagbaha ang Metro Manila, si Sara Duterte po ay wala sa Pilipinas kasi doon po siya sa Germany at nanood ng concert. So ngayon naman, mismong lugar na niya ang Davao City. Ang lagi nilang pinagyabang, pinagmalaki na malinis, maganda. No? Na kahit maglakad ka doon ng hating gabi, wala daw problema dahil walang katao-tao, malamang sa malamang walang tao kasi tulog na naman. 'Di ba? Ikaw ba naman alas 12 ng gabi, anong igigising mo diyan? Madagit ka pa ng aswang, madagit ka pa ng wakwak. Hindi naman to katulad sa BGC ang Davao City na kahit maglakad ka sa gabi, may mga pulis. May mga taong namamasyal. Diyan sa Davao, anong papasyalan mo diyan sa Davao? Bukod na nga sa nalilito ka sa kalsada, mawawala ka pa. Yung Waze nga dyan. Pag nag-Waze ka sa Davao, ikot-ikot ka, mali-mali nga yung daanan na ituro sa'yo ni Waze. Bakit? Kasi ultimo si Waze nalilito. So, si Sara Duterte po ang kauna-unahang Vice President, no, na babae sa kasaysayan ng Pilipinas na walang kwenta. Una, sa loob ng 4 na taon kanyang pagiging Vice President, no, walang proyekto. Bakit? Tanungin niyo ako, anong proyekto ni Sara Duterte? Sabihin niyo, may proyekto siya, libro. Bakit? Yung libro ba pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Yung libro niya, pag nabasa ng senior citizen, nagkakaroon ng mga maintenance? Yung libro ba niya, pag nabasa ng disabled, nagkakaroon sila ng saktong katawan? Flexible? Nakakita ba kayo na pag ang libro ni Sara nabasa ng mga single parents yan, nagkakaroon sila ng asawa? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa yan ng mga estudyante na nangangailangan ng tuition, nagkakaroon ba ng tuition? Diba? Hindi naman. Yung libro ng proyekto ni Sara, nagbabara lang yan sa kanal. Kapag yan ay napunit, napunta sa kanal, babara lang yan. Sayang lang. Yeah, libro-libro project, ninakawan pa ngayon. Budget 100 million, 20 million na lang ang gastos. Bakit? 80 million binulsa. Hindi naman po nalingid sa ating kaalaman mga kababayan kung pagsalitang binulsa, issue po kasi ni Sara ngayon ng confidential fund. So, yun nga ang tanong ngayon, saan napunta? Ang sagot ng tao, binulsa. Di ba? So, yun lang mga kababayan, mas binigyan pang priority ni Sara Duterte ang pag-iikot-ikot at pagpapasyal-pasyal sa kanyang birthday sa ibang bansa kaysa sa atupagin niya, no, ang kanyang nasasakupan kasi ito po'y lubog sa baha. Mas binigyan niya priority yung pagligala nila ni Aimee at yung pagpunta niya sa kanyang tatay na kung saan pag nakalaya ang kanyang tatay o kahit bisitahin ang kanyang tatay, hindi naman po ito nakakatulong sa ating bansa. Ano pong koneksyon sa Pilipinas
pag nakalaya or makulong ang kanyang tatay. Hindi po nakakatulong ang kanyang tatay sa panahong ito. Nakakatulong naman nung panahon ng presidente ito. Pero bukod sa kanilang pagtulong, malaki naman ang kanilang nakurakot. Yeah? Pero yung tanungin mo na kapag nakalaya si Digong, makakatulong ba? Hindi. Ano may tulong ni Digong sa Pilipinas? Wala. Puro pambabatikos, puro pagmura, puro panlalait at puro paninira sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos. Yeah? So yun lang mga kababayan, mas binigyang priority ni Sara ang paggagala sa ibang bansa kaysa sa pag-atupag sa baha sa Davao City. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.